May malaking balita tungkol sa kaso ni Lil Durk. Ang mga kasong idinagdag ilang linggo lang, bagong paglilitis ay naalis na ngayon sa paglilitis na ito. Pinuno ng isang federal na hukom ang mga taga-usig sa korte. Nakamit ni Durk ang malaking tagumpay na magbabago sa nalalapit niyang kaso. Tatalakayin natin ang ibig sabihin at mga posibleng mangyari kasama si dating federal na taga-usig ni Maramani. Welcome sa Sidebar na hatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Malaking balita kay Lil Durk. Sinusubaybayan natin ito mula umpisa. Kaya nagwagi ang rapper sa legal na usapin bago ang federal na paglilitis sa murder for hire, kung saan inaakusahan siyang nagplano ng pagpatay sa isang karibal na rapper. Makikita mo dyan ang mga miyembro ng team ni Lil Durk na kilala rin bilang Dirt Banks na nagsasalita sa media sa labas ng korte sa Los Angeles. Mula ito kay Rolling Stone reporter Nancy Dillon at maya-maya pag-uusapan pa natin yan at ang laban na pinaghahandaan nila para sa kanyang nalalapit na paglilitis sa Agosto. Gusto ko lang bigyan kayo ng perspektibo kung bakit ito malaking issue. Si Lil Durk ay halos 2 taon nang nakakulong. Ang paglilitis niya ay dapat magsimula sa susunod na buwan. At ito ay para sa pagpatay kay Savia Robinson noong 2022 sa Los Angeles. Inaakusahan ng mga piskal na ito ay isang murder for hire na nag-ugat sa alitan kay rapper Quando Rondo at si Robinson ay nadawit lang sa maling lugar at maling oras. Pero pagkatapos, ano nga ba? Wala pang 3 buwan bago ang paglilitis. Naglabas ng pasabog ang gobyerno at sa huli ay nabalikan din sila nito sa madaling salita. Si Durk ay may bagong superseding indictment na may dagdag na kaso. Pinag-uusapan dito ang magkakahiwalay na paratang na sumaklaw sa iba't ibang estado at ilang taon. Pinag-uusapan nila ang di umano'y pagkakasangkot sa isang pamamaril sa Chicago, itong tangkang pagpatay sa Atlanta, at naniniwala akong pati itong di umano'y operasyon ng droga, operasyon ng drug trafficking. Kaya lahat ng iba't ibang bagay na ito. At biglang, ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa isang insidente. Hindi na lang ito tungkol sa insidente sa Los Angeles. Maaaring maging paglilitis ito ng iba't ibang di umano'y krimen na ayon sa mga abogado niya, dapat ay sinama na ng gobyerno sa simula pa lang. Kaya hindi raw patas ang laban nila. Ayon ito sa mga dokumentong isinampas sa korte na aming nirepaso at iginiit ng legal team ni Durk. Tingnan ninyo, kailangan nilang mamili. Maaring ituloy nila ang paglilitis sa lahat at sumugal na baka kailanganin ng dagdag oras o labanan para paghiwalayin ng mga kaso at maglitis sa Agosto o lang sa di umano'y pagpatay kay Robinson, tama? Anong ginawa nila? Lumaban sila at piniling paghiwalayin ng mga kaso. Nanalo sila. Pinahalagahan namin ang masusing ipinakita sa korte ngayon. Kaya tatanungin kita, bilang naroon ka sa korte at nabasa mo na ang mga isinumiteng dokumento na ibatay ito sa mga tanong ng hukom at sa mga puntong binanggit niya ngayong araw. At ikaw, pero ang pinakamahalaga, ang aming inosenteng kliyente, si Dirt Banks, at inuulit ko, ang aming inosenteng kliyente, si Dirt Banks, ay naghihintay. Inasahan namin bago matapos ang araw ng trabaho ngayon. Abogado ni Durk Banks si Drew Finley, kasamang team niya at dating abogado ni Young Thug na si Brian Steele. Kilala ng mga sumusubaybay sa kaso kung sino siya. Galing muli ito kay Nancy Dillon ng Rolling Stone. Nagiging interesante dahil hindi lang basta ibinigay ng hukom ang malaking panalo sa paghihiwalay ng mga kaso. Ngayon, hindi na niya kailangang harapin ito sa kaso niya sa Agosto. Talagang sinita niya ang gobyerno sa korte. At sa sinabi niya, mapapansin mong napahinto talaga ang mga piskal. Sinuri namin lahat ng dokumento, ang musyon, at pagtutol ng gobyerno. Oo, kung anong sinabi ng hukom sa korte. Maraming drama doon. Sige, kailangan ko lang magsabi ng mabilis. Tingnan mo, maraming mapangarib na sitwasyon ang tinatalakay natin dito sa sidebar. Sa tingin ko, hindi sapat na pag-uusapan ang pagiging biktima ng data breach. Ikaw at ang mahal mo sa buhay ay laging nanganganib sa pagkalantad ng pribadong impormasyon. Kaya siguraduhin ninyong ligtas ang inyong data online. Heto kung paano ito gumagana. Hinahanap ng Incogni ang lumang post at search site na naglalantad ng impormasyon mo. Tapos hinihingi nilang tanggalin ito. Nagulat talaga ako. Lumabas na nasa database lahat ng info ko. Pero ilang araw lang tinanggal na ito ng Incogni. Madali lang mag-setup. Gawa ka lang ng account, si Incogni na ang asikaso. Ang unlimited plans nila na may custom removals feature ay nagpapahintulot mag-submit ng specific na link na iimbestigahan at tatanggalin ng privacy expert nila. Hindi ka nila masasaktan kung di ka nila makita.
Gamitin ang code na sidebar sa link sa ibaba para makakuha ng 60% diskwento sa isang taunang plano sa incogni.com/incogni.com/pod. Ipakikilala ko ang tao makakatulong magpaliwanag nito. Si Nima Ramani, dating federal na taga-usig at eksperto sa larangang ito. Salamat sa oras mo, kaibigan. Jesse, salamat sa imbitasyon. Malaking kaso pa rin ito dito sa LA. Pinag-uusapan ba ito ng mga tao? Pinag-uusapan nila. Ibig ko sabihin, tinan mo, malinaw naman na sa industriya ng musika, sumali si Brian Steele sa team. Kaya sa tingin ko, magkakaroon ito ng malaking coverage sa media. Federal court ito kaya walang kamera, pero maraming sumusubaybay. Kabilang ang lokal na media at industriya ng musika. Malaki talaga ito. Sige, natutuwa akong marinig ang pananaw mo tungkol sa napakalaking pangyayaring ito. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang motion na nagsimula ng lahat ng ito. Kaya nagsampa ng motion ang mga abogado ni Dirk para paghiwalayin ang mga bagong sakdal mula sa trial sa Los Angeles. Simple lang ang dahilan nila. Sabi nila, matagal na nilang pinaghahandaan ang kasong ito sa LA. Mga 20 hanggang 21 buwan na. Handa na sila para sa paglilitis ngayong Agosto. Tapos, wala pang 3 buwan bago ang paglilitis, naglabas ang gobyerno ng ikatlong superseding indictment na may dagdag na paratang at kaso gaya ng racketeering. At ito ang nilalaman ng kanilang motion. Dahil ang biglang pagdagdag ng Viacar counts ay posibleng labag sa karapatang garantisado ng konstitusyon ni Ginoong Banks sa mabilis na paglilitis, dapat paghiwalayin ng korte ang mga count na ito mula sa Los Angeles counts at payagan siyang magkaroon ng agarang paglilitis na matagal na niyang hinihiling. Hindi makatarungan ng pagkaantala ng gobyerno sa pagdadagdag ng kaso at paglalabas ng ebidensyang sumusuporta sa mga kasong iyon. Ang anumang karagdagang pagpapaliban ay gawa lamang ng gobyerno at magiging dahilan para ibasurang ikatlong superseding indictment. Ngayon, Nima, ano ang opinion mo dito? Ano ba talaga ang sinasabi ng depensa dito? Sa pagkakaintindi ko, may karapatan silang igiit na patunayan ng prosekusyon ng kaso nito. Naniniwala kaming inosente ang kliyente namin at gusto naming ituloy ang paglilitis. Makatarungan bang maglabas ang gobyerno ng bagong kaso o paratang sa huling sandali na posibleng makaapekto sa kakayaan niyang humarap sa paglilitis? Ano ang palagay mo? Kampi ako sa prosekusyon pero ngayon sang-ayon ako sa depensa at mukhang pati ang hukom. Matagal na rin siya nakakulong, siguro mula Oktubre 2024. Tinutulan ng gobyerno ang piyansa at sumang-ayon sa gobyerno ang hukom. Kaya nga, may akusado ka ng nakakulong at may petsa na ng paglilitis sa susunod na buwan, tapos maglalabas ka pa ng bagong kaso para idagdag ang mga paratang na ito sa ibang estado na may kinalaman sa isa pang pagpatay. Ibig kong sabihin, malaking problema yan. Ikaw ang depensa. Wala kang oras para maghanda. Kaya parang naipit ka sa sitwasyong ito kung saan kailangan mong humingi ng pagpapaliban. Tama ba? Para makapaghanda ka ng depensa mo para sa lahat ng dagdag na detalye, saksi at paratang, o kaya naman ay kailangan mong ituloy ang kaso na parang may nakatalikang isang kamay sa likod mo. Kaya talaga, ang pagpapalit o pagdagdag ng kaso sa ganitong oras ay magiging problema sa kahit anong uri ng kaso. Pero lalo na sa ganitong kaso kung saan napakabigat ng mga dagdag na paratang. Kasama rito ang mga pangyayari at saksi mula sa labas ng estado. Kaya ang sabi ng hukom, tingnan mo, kung talagang gusto ninyong gawin ito, kailangan ninyong magkaroon ng hiwalay na paglilitis. Kailangan ninyong gawin ang mga bagay sa tamang oras. At sang-ayon ako sa desisyon ng hukom dito. Sa tingin ko, kakaiba na itinuro ng depensa na sinubukan na ng gobyerno, ipasok ang due money insidente sa Chicago sa kasong ito noon pa. Mukhang nagsumiti sila ng abiso na gusto nilang gamitin yon bilang ebidensya ng iba pang masamang gawain. Pero noong Pebrero, binawi nila ito. Sinabi nila sa korte na aalisin na nila yon at nagbigay ng argumento ang depensa. Umasa ang korte sa pagbawi na yon. Binanggit nila ang mismong sinabi ng hukom mula sa pagdinig noong Pebrero at sinabi, ang musyon para sa paghihiwalay ay tiyak na hindi isang simpleng musyon. Mas malakas sana ito kung nanatili ang ebidensya mula sa Chicago sa kaso. Pagkalipas ng ilang buwan, sinabi nilang sinubukan ng gobyerno na ibalik ito. Hindi na bilang ebidensya ng iba pang maling gawain, kundi bilang direktang ebidensya ng isang organisadong grupong sangkot sa racketeering. Nima, ipaliwanag mo ulit ito sa amin. Bakit mahalaga ito sa prosekusyon? Pag-uusapan natin ang argumento nila mamaya. Pero para sa'yo, bakit kailangan ng prosekusyon ang ebidensyang ito? Bakit malaking issue sa depensa ang pag-atras ng gobyerno sa ebidensya tapos ibinalik din ito? May ilang paraan para maipasok ang ganitong ebidensya at tama na pwede mo itong isama bilang sakdal na siyang sinusubukan ditong gawin ng gobyerno.
O maaari mo rin itong ipasok gamit ang ebidensya ng mga naunang maling gawain. At napag-usapan na natin ito ng maraming beses. Madalas mo itong makikita halimbawa sa isang kaso ng sexual na pag-atake, tama? May mga biktimang kasama na sa mga sakdal at may iba pang biktimang nagsasabing hinalay rin sila pero hindi na isama ang mga iyon sa kaso marahil dahil sa statute of limitations o iba pang dahilan. Hindi sinampahan ng kaso ng gobyerno pero pwede pa rin gamitin ito para ipakita ang motibo o iisang plano o pakana, tama? Kaya sinasabi nila na si Lil Durk dito ay nagpapatakbo ng ganitong kriminal na grupo at hinahabol nila ang mga tao bilang ganti, tama? Sa pananaw ng prosekusyon, maganda ito dahil mas maraming biktima, mas nadudungisan ang akusado. Hindi mahalaga kung sexual na pag-atake o pagpatay na may bayad ang kaso, kaya nais ng prosekusyon ipakita ang ganitong ebidensya, ngunit dapat patas ang paglilitis. Kaya kapag may 404 evidence at mga saksi, dapat abisuhan ng prosekusyon ang depensa. Kadalasan, kung kaya, kukustiyunin ng depensa ang ebidensya at magpapasya ang hukom kung may kaugnayan nito. Sa usaping 404 evidence, mas naging maingat na ang mga appellate court kamakailan at muli, ibang mga kaso ang tinutukoy ko rito. Dahil doon, naibasura sa apela ang unang hatol kay Weinstein. Nagpasya ang New York Court of Appeal na hindi dapat isinama ang mga saksing iniharap ukol sa iba pang masasamang gawain. Sa kasakaso ni Lil Durk, inabisuhan ng gobyerno na magsusumit sila ng ebidensya tungkol sa iba pang krimen sa ibang estado. Pagkatapos ay binawi nila ito at pagkatapos ay naglabas ng bagong reklamo para kasuhan ito. Kaya sa tingin ko, bahagi yun ng problema, tama? Pabalik-balik sila. At sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit sinabi ng hukom, pakinggan mo, hindi mo pwedeng gawin ito, lalo na isang buwan bagong paglilitis. Tama. Masyadong nakakasira at hindi patas. Sa tingin ko, naging interesante ito ayon sa ulat ng Rolling Stone na may transcript ng nangyari sa pagdinig. Pag-uusapan pa natin ang iba pang sinabi ng hukom. Pero ayon kay US District Court Judge Michael W. Fitzgerald na nagpanalo kay Durk, sa tingin mo, mas may tsansa kang manalo kung isama ang insidente sa Chicago sa kaso ng pagpatay sa Los Angeles. Halata naman. Para sa iyo advantage yan, pero para sa akin, problema. Nababahala akong magiging hindi patas ito. Nandito ako para tiyakin na patas ang paglilitis para sa magkabilang panig. Mukhang may punto siya. Ibig kong sabihin, parang gusto talagang ipasok ng prosekusyon ang lahat ng ebidensyang ito dahil mas mapapalakas nito ang kanilang kaso. Pero sa parehong pagkakataon, inaamin ba nito na may mga posibleng kahinaan ng kaso ng prosekusyon tungkol sa murder for hire, yung mga paratang sa Los Angeles? Oo, tama. Ang hamon dito ay malaki ang inaasahan sa testimonya ng mga testigong nakipagtulungan sa prosecution na mahirap para sa prosecution. Walang duda kung dalawa ang mamamatay tao o nagtangkang pumatay, mas matibay ang kaso. Maaaring di paniwalaan ng hurado ang isa, pero hindi ang isa pa. Dapat kong bigyan ng kredito ang Rolling Stone at si Nancy Dillon ng Rolling Stone, ang mahusay na reporter doon. Kilala ko siya at laging updated sa ganitong kaso. Pero ang ibig kong sabihin, tinan mo, tama si Hukom Fitzgerald. Nasa 9th Circuit tayo dito, isa sa pinaka-liberal na circuit sa bansa. Iniisip niya, pakinggan mo Jesse, hindi lang ito tungkol sa hatol, kundi pati sa pagtiyak na manatili yon kahit may apela. At alam mo, magiging otomatikong issue ito sa apela kung nahatulan si Lil Durk at pinayagan ng hukom ang prosekusyon na magsampa ng binagong sakdal sa huling sandali. Tingnan mo, itinuro ng depensa ang timing, tama? Inihay ng gobyerno ang ikatlong superseding indictment noong Hunyo 4, wala pang 3 buwan bago ang paglilitis. Naglabas sila ng napakaraming bagong discovery. Sinabi ng depensa sa kanilang argumento, tingnan mo, ang ebidensyang ito ay nangangailangan ng 1 terabyte na hard drive. Maraming datos na kailangang suriin agad. Sinabi nila na ang depensa ay kailangang suriin, himayin, imbestigahan at paghandaan na pabulaan ang terabytes ng bagong datos 2 buwan bago ang paglilitis sa kasong may habang buhay na sentensya na hindi raw katanggap-tanggap. At alam mo, iniisip ko kung anong magiging argumento ng gobyerno, di ba? Bakit kaya naghintay ng matagal ang gobyerno? Paano nila ito pinapaliwanag? Kaya ang sagot ng gobyerno, dahil hindi nila ito pinalampas, nagsumiti sila ng 30 pahinang oposisyon na nagsasabing ang di umanay pagpatay sa Los Angeles at ang pagpatay sa Chicago ay bahagi ng iisang bagay. Bahagi raw ito ng iisang di umano'y racketeering enterprise na direktang konektado ang mga ito at pinalalaki lang ng mga abogado ni Durk ang bigat ng bagong ebidensya. Narito ang isinulat nila. Ayon kay Acusado Bank, humiling siya ng paghihiwalay dahil ang pagsasama ng mga kasong Viacar sa paglilitis sa Agosto 20
ay maaring makaapekto sa kanyang karapatan sa mabilis na paglilitis. Walang sapat na batayan sa katotohanan at batas ang pagsusuring konstitusyonal na yon. At tinutulan din nilang ideya na pinabayaan lang nilang mga kasong ito. Sabi nila, tuloy-tuloy pa ang investigasyon. Alam natin yan. Ibig kong sabihin, tingnan mo, maaaring magbaga ang takbo ng mga investigasyon. Sinabi nilang nakuha nilang 59 na digital na device. Kinailangan nilang suriin ang terabytes ng datos. Sinabi nilang 2 akusado sa kaso sa Chicago ay umamin noong Abril at Mayo 2026, kaya may bagong ebidensya silang magagamit. Bakit sila mali? Hindi ba't umaandar ang mga kaso at investigasyon? Hindi ba't may bagong ebidensya? Bakit sila mali rito? Nagbabago ang mga bagay, pero sila ang may problema sa batas dahil sila ang may kontrol kung kailan kakasuhan o aarestuhin ang tao at sila rin ang gumagawa ng hakbang para sa detensyon. Halos 2 taon nang lumipas bago nila pinalitan o dinagdagan ng kaso, pero hindi sila naparusahan dito kahit hindi kasalanan ng gobyerno. Dinedehado mo ang akusado, di ba? Ngayon, nilalagay mo sila sa sitwasyon na, tulad ng sabi ko, kung depensa ka, halos wala kang pagpipilian. Ipagpaliban ang paglilitis dahil sa huli lang nila ibinigay ang buong discovery. At sasabihin ko sa iyo, isang bagay na ayaw ng mga hukom ay kapag ang gobyerno ay huli nang inilalabas ang discovery. Hindi ko sinasabing hawak o may mali silang ginawa, pero malaking issue ito. Sa kasong kriminal, iisa lang ang panig na may obligasyon sa discovery. Gobyerno ka, dapat ilabas agad pag nakuha mo na. Ngayon, binubuksan mo ang tanong kung kailan mo nalaman, kaya pwedeng magsimulang magtanong ang mga hukom. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Pinag-uusapan natin ang mga pasong kriminal, pero gusto kong ihambing sa sibil. Sa sibil, hindi agad makakapag-file ng binagong reklamo. Kailangan mo munang kumuha ng kasunduan sa kabilang panig. Limitado lang ang panahon para baguhin ang reklamo kahit sa kasong sibil. Tama? Kung hindi ka makakakuha ng kasunduan mula sa kabilang panig, kailangan mong humingi ng pahintulot sa korte. Ganyan talaga dito dahil ang binagong reklamo, sibil man o kriminal, ay pwedeng magdagdag ng mga kaso at paratang. Hindi patas para sa taong dumidepensa laban sa reklamong iyon na gawin ito sa maikling panahon bago ang paglilitis. Dumako na tayo sa mahalaga, ang desisyon ng hukom. Mula, pinabura ni Hukom Michael Fitzgerald ang motion ni Dirt na paghiwalayin ng kaso. Pinaghiwalay niya ang bilang 1 at 6 mula sa natitirang bahagi ng sakdal. Ibig sabihin, ang diumanay pagpatay sa Chicago at ang diumanay tangkang pagpatay sa Atlanta ay hindi magiging bahagi ng paglilitis sa Agosto. Kaya si Dirk ay lilitisin sa murder for hire na kaso sa Los Angeles, ayon sa gusto ng kanyang mga abogado. Pero kailangan ko talagang ipaliwanag kung ano ang ginawa ng hukom dahil hindi lang basta pumirma ng utos ang hukom at nagpatuloy na lang na walang paliwanag. Ginamit niya ang pagdinig na ito para talagang batikusin ang gobyerno. Sinabi niya sa mga taga-usig na alam niya ang ginagawa nila. Nasabi ko na dati ang isa sa sinabi niya. Hindi siya naniniwala doon. Ayon sa Rolling Stone, sabi ng hukom, ang ikatlong superseding indictment ay malinaw na isang napakatusong pagtatangka nang usapin sa Chicago ang kumontrol sa kaso sa Los Angeles. At sinabi ng hukom na mukhang nag-aalala ang gobyerno na matatalo sila. Ngayon, may ilang bagay dito, Nima. Matindi ang pahayag ng hukom na danon. Hindi ka pa natawag ng ganyan dati. Pero isa lang yan sa mga bagay. Interesado akong malaman kung anong tingin mo sa sinabi ng hukom doon. At napapaisip din ako, itutuloy pa kaya nila ang ibang mga kaso? Sa tingin mo ba? Ibig kong sabihin, magpapatuloy pa kaya sila ng magkakahiwalay na paglilitis? Sa tingin ko, hindi. Kasi posible may issue sa lugar ng paglilitis. Meron pa rin iba pang Duman yung mga ginawa pero hindi ko alam ang connection nito sa Central District of California dito sa Los Angeles sa mga kaso ngayon. Malinaw na pwede silang kasuhan sa Chicago, Atlanta o iba pang lugar. Kaya isa lang yan sa mga issue mula umpisa pa lang. Tingnan mo, kung manalo sila sa LA, baka wala nang saysay kasi magiging double jeopardy na ba ito? Hindi ko niisip na double jeopardy ito. Binanggit lang ng hukom pero para sa akin, hindi ito double jeopardy. Maaring may issue sa issue preclusion depende sa detalye ng pagtingin ng hurado. Sinusubukan ko lang intindihin ito. Walang jeopardy kasi na-dismiss na ang kaso. Nagkakaroon lang ng jeopardy kapag nanunumpa na ang hurado at tumetestigo na ang unang saksi. Mari na lang isang paulat ang mga kasong iyon. Pero kung sakaling maglabas ang mamahurado ng isang detalyadong hatol na nagsasabing halimbawa, walang labag sa batas na kasunduan, walang sabuatan.
Maaring maging problema yon sa susunod na kaso na may kinalaman sa sabwatan. Depende sa resulta, pero karaniwan sa ganitong kaso, may sala o walang sala lang. At imposibleng malaman kung anong dahilan ng pag-absuelto ang sa muling paglilitis sa susunod na kaso. Kaya sa tingin ko, walang issue ng pang-alib dito. Pinalaya ng hukom na sa tingin ko ay nakakagulat. Sa palagay ko, gusto lang niyang batikusin ang prosekusyon. Itatanong ko na lang ang huling punto. Si Lil Durk ay lilitisin sa Agosto 20 sa kaso ng murder for hire sa Los Angeles. Ang mga bagong kaso at paratan sa Chicago at Atlanta ay inihiwalay. Maaring litisin ng magkahiwalay. Tingnan natin. Sa pamamagitan nga pala, pagkatapos ng desisyon, ang pangunahing abogado ni Durk na si Drew Finley ay naglabas ng pahayag na nagsasabing, kami ay lubos na nasisiyahan sa utos ng korte. Patuloy ang aming dedikasyon kay Ginong Banks at sa kanyang kawalang sala. At hinihintay namin ang paglilitis sa Agosto 20, 2026. Bago kita pakawalan, sa tingin mo gaano kalakas ang kaso ng prosekusyon laban sa kanya sa umano'y murder for hire? Sa tingin ko, malakas ito. Ang mga ganitong kaso ay nakasalalay sa testimonya ng mga nakipagtulungan. Gusto ko malaman kung gaano ka-epektibo ang prosekusyon sa paghikayat sa mga tao na makipagtulungan. Kapag napag-uusapan ang anumang kriminal na grupo tulad ng Jumanoy organisasyon ni Lil Durk, mob, gang sa kalsada, o mga kartel, kailangan mo talaga ng mga miyembro ng organisasyon bilang saksi laban sa mga pangunahing responsable at hindi dapat umasa lang sa mga sumbonggero o informante. Sana mapatotohanan mo ang testimonyang yan. Alam ko may maraming electronic na ebidensya tulad ng mga text message. Gusto ko yun kung gano'n ang kaso ng prosecution. Kung may testimonya at independenteng ebidensya gaya ng text message, malakas ang kaso sa tingin ko. Huwag din nating maliitin si Brian Steele, magaling siya sa kaso ni Young Thug. Kaya matindi ang laban na ito, Jesse. Sige, ni Maramani, natutuwa kaming nandito ka. Salamat sa paliwanag at salamat din. Salamat, Jesse. Natutuwa rin ako makasama dito. Sana makabalik ulit ako sa lalong madaling panahon. At iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Mapapanood nyo rin kami sa Peacock ng NBC. Sundan nyo ako sa X, Instagram, at News Nation Show kong Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes alas 11 ng gabi Eastern Time. Hanggang sa muli, mga kaibigan.